Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you, June 21 to 27, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Ayun na nga. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami din pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, ang gusto mo makuha natin, ano ba yung card mo? Lalagay ko sa screen yung Facebook. Mag-messenger na lang kayo sa akin. Pakicheck maigi para hindi rin kayo ma-scam kasi managagaya sa akin. Diyan reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barang kaplaran ng tao. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning. I-reverse nyo para iwasan para hindi mangyari. Okay? Yun ang paggagawa ng ng reverse para hindi mangyari. I-analyze nyo maigi kasi yun is makakatulong talaga sa inyo. Well, it's your choice naman din sa iba sa inyo. Okay. Sagittarius, we have the Libra, Aries, Virgo, Taurus, 2, 5, 11, 15, and 28. Maaring yan yung magandang number para sa'yo. Isama niyo yung inyong kaarawan. Yan yung lucky number mo. Or mga connected sa mga number na yan. Pwede February, May, November, and 15. Hindi ko alam kung ano yung 15 and 28. Pwede ko ano man yan, birthday mo, edad mo, or something. Okay. Sagittarius. Uy, maganda naman siya. As in, maganda siya. There's a growth happen into your life. Handito yung point of desire, no? Siguro nahadun ka na sa point na may mga listing situation ka na. Or unti-unti, sa iba kasi sa inyo is, step by step nyo nang makakamit or magkakaroon ng growth in some aspect of your life. Patungo ka na doon, You're thinking to the future na rin. Handun na rin yung point na the total of kasiyahan, the total ng positive happen into your life. Ang magaganap po mangyari sa'yo. Parang handun yung step by step. Number 1, okay. Number 2, okay. Number 3, hando ka na sa point na yun. Unti-unti ka nang nag-growth. There's a lack growth achievement. May mga abundance. Sa iba dito, extension. Hindi ko alam kung ano yung extension na magaganap po mangyari sa inyo. Mga positivity, tulad na sabi ko kanina. And also, andito na yung point na either there is someone want to protect you or hando yung pagtulong, ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. No? Maaari magkakaroon ng connection na either sa family mo, kapamilya mo, or sa isang batang mas bata sa'yo. No? Lalaki, magkakaroon din ng connection sa isang lalaking mas bata sa'yo. Pwedeng siya yung medyo, baka isa siya sa magsustruggle sa'yo. Pwedeng minsan hindi makikinig, minsan magkakaroon ng tampuhan, alitan, hindi pagkakaintindihan, or maybe siya yung tao na they want to protect you or ikaw sa kanya. Also is, handito na yung point na kailangan mo daw na protektahan yung finances mo. Ang sinasabi rin dito is, may mga hindi pagkakasundo na magaganap o nagaganap o mangyayari sa'yo, no? May mga conflict situation. Nagkakaroon ng mga debate. Andito rin yung point na may mga tao or maybe pwedeng may taong mga abuso sa'yo or ikaw ang mga abuso or maybe handun yung magkakaroon ng mga abuse situation sa buhay. No, nandun sa point na yon. Pwedeng sarili mo rin kasi siguro baka abusuhin mo yung sarili mo, doing something na nakakapagod, kung ano man yan. Basta there's an abuse situation, may mga hard work situation ka na pagdadaanan o gagawin sa iba sa inyo. Andito rin yung point na may mga pain ako na nakikita sa iyo. Pwede rin kasi when it comes to a pain, either pain when it comes sa sarili mo, mga physical activity, trabaho, o mga gagawin, o mga tao na makakasalimuhan mo. Marami ibig sabihin ng pain ha. Pwede rin na may pain o part of the family na may pain na nararamdaman. Pwedeng nahandoon sa point na yon. Magkakaroon ng mga debate ha. And then also is meron ka daw, parang merong ililid na situation. Hindi ko alam kung boss ka ba,
May-ari ka ba ng something? May-ari ng something eh. Ano ba, mga business, malaki o maliit yan. O meron kang pamumunuan. O pwede naman sa trabaho mo, you are a leader, ganyan. Pwede na doon sa point na yun. There's a leadership situation ako na nakikita dito. Yun, baka maililit ka. No? Pwede na doon sa point. Alam mo ba na merong transformation is coming kasi no, sa iyo. Pero sa nakikita ko sa'yo, may nagmamatsyag sa'yo. Sagittarius. Meron. 2, 3, 4, something, or more than maybe. Baka naman ikaw ito, di ba? Yan ang nakikita ko sa iyo. Merong, sa iba sa inyo, isigit pa sa hiling mo darating. Congratulations. There's a luck situation happening to your life, tulad ng sabi ko sa iyo kanina. Sa iba dito, this is an opportunity. Marami ibig sabihin ng opportunity, pwedeng bagong trabaho, bagong project, bagong passion, bagong creation, or bagong idea. Sa iba naman dito, pwedeng mga bonuses, paghaba ng oras ng trabaho, magiging night shift ka, or magkakaroon ng mga panibagong, may trabaho na, o magkakaroon pa ng mga side business. Pwedeng, ano na, basta there's an opportunity. Marami ibig sabihin ng opportunity ha, pwedeng opportunity when it comes to growth, your money, baka magkakaroon ka talaga ng idea, o may papadala sa universe, to give that opportunity, pwedeng nahandle sa point na yon. Basta maraming ibig sabihin ng opportunity. Halimbawa, may opportunity na, ay, magta-travel ka pala. Diba? O opportunity na ganito, na ganyan. Yan, may mga opportunity na darating sa iba. Andito rin yung point na may mananalo. Kaya binabati ko na kayo. Marami ibig sabihin kung anong blessing na ibibigay sa'yo. Be grateful, gratitude. Malaki man o maliit yan. Pwedeng iba kasi dito is a gambling. Pwedeng iba sa inyo is mag-growth talaga yung pera mo. Pwedeng yung iba sa inyo is mag-growth yung mga dapat mag-growth o magre-recover yung mga dapat ma-recover sa buhay mo. Pwedeng na doon sa point na yun ha. Sa iba naman is, yan, yung mga small happiness, yan, may mga chance and hope na mangyayari talaga sa'yo. Yan. Congratulations sa'yo, no? Tsaka may mga kasiyahan kasiyahan, papuri, yan, may money coming, money recover is coming sa'yo no? Kumbaga, unti-unti na yan, kumbaga, sabi ko nga sa'yo, di ba, listing yung situation na magaganap sa iyo. Sa nakikita ko sa dito. Tingnan natin. Meron kang ginawa or meron kang ginagawa or ginawa in the past or gagawin maybe sa iba na iyon is ma-harvest mo siya ng maganda. Pagbabalik din na iyong sigla, ang nakikita ko sa iyo dito. Pero dun sa sitwasyon na yun, mag-ingat ka na lang kasi nga may tao na hindi magiging good yung energy niya pagdating sa iyo. Lalaki man siya o babae, pwedeng iba dito ko this is a lalaki sa iba, no? Kumbaga sa enemies, isa yon maybe sa enemies or magiging obstacle sa buhay mo. Kaya ingat ka na lang din. Hindi siya bata, hindi. Energy ni Sagittarius. Okay, when it comes sa iyong energy. Okay, sa iyong energy is nandito ka sa sitwasyon mo na may mga iniisip ka na bagay-bagay, Yan, may mga iniisip ka na bagay-bagay. Pwede rin kasi na nahandoon din yung point na nai-inspired ka ngayon, o kaya may mga panag-aaralan ka, may inaalam ka, may mga sinisiyasat ka, or maybe naman may mga pinag-iisipan ka ng mga bagay na gusto mong gawin, gusto mong i-pursue, ganyan. O pwede rin sa iba sa inyo, you are a YouTube, may mga YouTube channel kayo, networking, social media, kung ano man merong social media kayo dyan. O maybe you thinking, di ba? Sa iba is more on thinking kasi nakikita ko sa iyo dito. Handun din yung point na, syempre, hindi mawawala yung sometimes you feeling bored. Siguro minsan nabobored ka na rin. Minsan may mga times sa iba sa inyo na nai-stuck. Parang nagkakaroon ka ng plano tapos siguro nai-stuck ka doon sa sitwasyon. May mga bagay siguro na hindi mo pa siya ma-pursue or hindi mo pa siya pinupursu, mga ganon. Sa nakikita ko sito. Sa iba naman sa inyo is maybe may mga on and off action. Ako na nakikita sa'yo, kung ano man yan, gagawin, hindi gagawin, kikilos,
hindi kikilos kung ano man yan, on and off action, or kaya may mga hinihintay kayong sign na hinihiling nyo, no? Yan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, medyo, siguro it's more on researching kayo or years of knowledge ka ngayon. Yung mga, mahilig ka siguro mag-research, no? Sa iba. Tingnan natin ang parating sa iyo. Pwede rin na, na meron kang makakausap na either a mother figure or taong mas bata sa'yo, or maybe kaedad mo sa iba sa inyo, na medyo magkakaroon ka sa kanya ng dissatisfaction. Pwedeng nandun sa point na yun. Or pwedeng sa isang babae, o kaya sa lalaki na yun, o kaya naman is either sa isang babae o sa isang lalaki, na either magbibigay sa'yo ng advice or support, or ikaw ito sa kanya, pwedeng nandun sa point. Magbibigay ka ng advice and support doon, sa kung sino man doon sa dalawa yun, o both, yun sa iba. Parating. Basta vice versa. Ay, ano ba yan ate? Naputol. Madami pala kayong energy. Kailangan natin dagdagan kasi marami kayong energy. May iba-workout ka? Okay, parating sa iyo. Okay, parating sa iyo, may magtatapos sa buhay mo eh. As in, there's an end of a cycle happen into your life. Ang nakikita ko sa iyo dito, hindi ko alam if this is August, September, October, 8, 9, 10, something. Sa iba, parang mga ganun, ako nakikita. Or by November, basta there's an end of a cycle happen sa'yo. May magtatapos. Ako nakikita. Sa'yo. And then also, magkakaroon daw ng transformation eh. Sa'yo, may magtatransform. Aba, ano kasi Voltes pa eh. Sabi ganun eh. Basta may magtatransform sa'yo eh. Tapos, ang sabi dito is magkakaroon ng isang clarity sa buhay mo na gagawin mo yon, na ifo-force mo yung creative idea mo na yon to make it reality. Yun ang sabi. Meron ganun. May achievement ka nga na parating eh. You have the 10 of Pentacles and 6 of Wands, tapos 3, tapos pera to. May achievement ka na magaganap sa buhay mo. There's a victory and success happen. Ibig sabihin ko ano man achievement yan, kung titinan ko nga dito, may mananalo talaga, no? Sana kung saan man yung panalo yan, congratulations. There's a success of material, wealth, prosperity, yung kasaganaan mo. Sa nakita ko dito, stability is coming no? Sa iba sa inyo. Siguro before ending of 2 to 3 or before ending of this year, maybe nandun sa point, magkakaroon ng stability sa'yo. And then also is, hindi ko alam kung ikaw, kasi may isang babae at isang lalaki yung lumabas. Hindi ko alam kung ano yung lalaki at babae. Pwedeng isa ka doon, no? Meron ako nakikita na pananakit ng tiyan. Or hindi ko alam kung may sakit ba sa tiyan, malaki lang ba talaga yung tiyan niya, tumaba ka ba, no? Or pwede rin na may mga times na sisikmurain ka, magkaka-LBM ka, basta pananakit ng tiyan or may sakit sa band na tiyan. O pwede rin kasi na medyo nagchabi-chabi ka na, pwedeng nahandoon sa point na yon, di ba? Kung titingnan ko dito, alam mo ba na magpapa-check up ka ba? Kasi may nakikita kong check-up situation, meron ako nakikita na mako-confine or sana hindi ma-paralyze or baka naman check-up lang, baka naman may maintenance na kailangan o baka pupunta ka lang ng doktor to check up, mga ganyan. Sa iba ganun ha.
Pero meron ako nakikita. Kasi sabi dito is, you need to take good care of yourself. Alagaan mo daw yung sarili mo. No? Yun ang sinasabi dito. Kailangan lahat daw balance. Yun. And, yun ang sabi. No? Balance lang daw. May offer ako na nakikita sa'yo. Ibig sabihin, either ikaw ang hihingi nito or may tao na mag-offer nito sa'yo. Yun ang sabi. Lalaki. Lalaki to. Pwedeng sa iba, may marireceive ka sa kanya, either tulong ito, or may i-offer sa sa'yo na something, o may ibibigay o iti-text siya sa'yo. Or ikaw ito, ang mag-offer sa kanya, iti-text mo siya, or tutulungan mo siya. Basta vice versa yun ha. Yun. And then also, parating din sa'yo, is babalik ka daw mula sa simula. You will back from the basic. Ibig sabihin, may sitwasyon na magtatapos sa buhay mo. Halimbawa, tapos ka na magpaaral, tapos ka na magbayad ng utang, tapos ka na sa ganito, tapos ka na sa ganyan, tapos ka na sa ganon. Babalik ka uli sa simula. Halimbawa, nasa ibang bansa ka, uwi ka na ng Pilipinas, you will back from the basic kasi starting again yan, di ba? Yung mga ganong sitwasyon. Basta, you will start from the zero, from the basic again. Yun na nakikita ko dito. Meron nga ako nakikita isa, dalawa, tatlong tao. Hindi ko alam kung yung mga tao na yon ang sinusuportahan mo or susuportahan ka nila. Tapos may patanda rin ako nakikita or magkakaroon ka ng dealing dun sa mga yon, no? Kakaroon ka ng mga dealing, cooperate o partnership ka sa kanila o sila sa iyo, mga ganyan. May mga collaboration o kaya naman sa iba this is a recognition, ano? Alam mo naman siguro ibig sabihin ng recognition, yung mga kasiyahan, papuri, parangal, kilanlan, ano pa ba? Ano pa ba? Ang dami mo daw iisipin. Alam mo, may kukonek sa'yo. Meron kang taong makikilalang bago or merong dati mo nang kakilala na magkakaroon ulit kayo ng connection. Dapat iwasan ni Sagittarius. Ay, may 3 of Swords ka. Bakit may pain ka? Okay, dapat mong iwasan. Uy. Ano? Uy, Wheel of Fortune, oh. Okay. Yung iba sa inyo, ano na? Another, kasi nakita ko lang. Medyo stress ka ata sa dalawang tao. 2, 3, something. O magkakaroon ka ng connection sa mga tao na to na medyo may pain ako na nakikita sa'yo. Pero hindi ka bothered. Pero parang handun ka lang sa point na you putting your guard sa nakikita ko to. Pero may mga hindi pagkakaunawaan na magaganap kung mangyari. Yun na nakikita ko, ha. Tapos, sabi dito, tataha ka daw ng bagong direksyon. Tulad ng sabi ko kayang kanina, di ba, may bagong journey ka or pagtatapos na sitwasyon. Yun. Actually, may parating nga sa yung stress, anxiety, depression, pero malalakpasan mo daw siya, no? May mga time daw na mapapagod ka, pero magsasucess ka. Kasi ba sa inyo, yun, mga bagong opportunity, mga bagong pagtahak ng direction, o kaya is mga good news na mangyayari sa iyo. Darating sa iyo. Happiness, kung makaramdam pa ng happiness sa iba. Sa iba dito, tataha ka ng bagong direction within the 10 days, 10 weeks, 10 months, or maybe by October, or basta may mga happiness and good news and achievement, or abundance sa iba, no? Basta masaya yung situation. Pero sa AIDA na yon,
sa Aida na yon, dito, sa Aida na yon, merong suffering. Hindi naman mas siguro, pero kaya mo. Kasi parang nangyari na sa iyo yun eh, no? Pero, ma-achieve mo, malalampasan mo siya. Yun ang sabi. Okay, ito na tayo sa dapat iwasan. Dapat mo iwasan, lalaki. Sino tong lalaki na to? Itong lalaki na to siguro masyado siyang masyado siyang masalita, maybe, or may mga bagay siya na sinabi sa'yo o sasabihin sa'yo na hindi niya talaga pag-iisipan. Alam mo yung parang Armalite. Parang mas, ano pa siya sa, tas ikaw pala to, no? Sabay ka din. Mas malala pa siya sa babae. Ganon. Or pwede rin naman itong lalaki nito ichinichismis ka na pala. 'Di ba? O kaya may mga nasasabi siya behind your back, ganyan. Kung sino man itong lalaki, basta lalaki. Medyo may mga salita kasi siyang sinasabi. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng clear path o hindi ka mag-continue sa direction to find your goal talaga. Ibig sabihin, kailangan mo doon ng positive destination or kailangan mong ilaya yung sarili mo. No, may mga instant opportunity kasi na darating sa'yo and you need to grab it. Magkaroon ka ng plano sa buhay mo, huwag pa bigla-bigla. Ang sinasabi dito, kung kinakailangan mo ng suporta, gawin mo at magsalita ka, pero planuhin mo ito. And syempre, kung huwag ka ma-out of control, may stagnant, or wag yung situation na kung pagpapaliban something, parang ganon. Huwag ka magkakaroon ng mga pagpapaliban. Kung pwede naman gawin na, why not? Diba? Nahando sa point na yon. Andito rin yung point na kailangan mo rin talagang mag-move or mag-action. No? Kung sa iba naman sa inyo is kailangan mo mag-move forward. Kumbaga, wag ka nang lumingon. Hindi ko naman sinasabi na wag kang lumingon sa pinanggalingan mo. Kumbaga, kung may mga bagay na if you want to stable talaga in life, huwag mo nang lingunin yung mga nangyari in the past na hindi nakakagood sa'yo or hindi makakagood sa'yo. Ang gawin mo doon is kailangan mo i-grab yun na pumulot ka doon ng lesson to move forward talaga. Gawin mo yung energy mo or gawin mong power mo para mas makapag-focus ka sa sa goal na gusto mo, sa goal na gusto mong mangyari. Ibig sabihin pag nagpa-bothered ka sa nakaraan mo, yun magiging ano sa'yo. Tapos pag ginawa mo pa yung nakaraan mo, tas same pattern sa tinatahak mo ngayon, wala kang mapupuntahan talaga. 'Di ba? Yun. Umiwas ka daw sa mga tao manggagamit. Sa mga, iwasan mo kung materialistic ka, medyo iwasan mo, no? Kung, o mga taong ganun, o wag ka makikisaw-saw sa mga tao na medyo entitled, sa mga tao, or kung ikaw ito, wag naman, o kaya naman makikiayon, wag naman sana, or mga tao na mapanggamit o manggagamit, or kung ikaw ito, wag naman sana. And you need to love and take good care yourself daw dito. Being unfaithful, or mga taong unfaithful, liar, yan, iwasan mo. Mga dishonest, chaos, pagiging matigas ang ulo, or kaya naman yung mga taong matitigas ang ulo. Okay? Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, Sagittarius. So, sino man ito? Ay, ganun. Iba sa inyo, family. Anak, ano yung nasa nguso mo? Musang ka na naman. Okay, when it comes sa love. Okay, kung ikaw is single. Okay. May taong naghihintay Sa single sa'yo, either LDR kayo or there's a distance situation. Marami ibig sabihin ng distance, either nasa ibang bansa siya, nasa ibang probinsya, or distance ng edad, no? Yan. Pwede nakakausap mo na siya o nakausap mo siya. Pero kung titinan ko dito, kilala mo to. We have the lovers, so. Sa iba dito, kilala mo na to. Parang nagkaroon na rin kayo ng pag-uusap. Puro pera to. Bakit puro pera? Mukha ba tong pera? Sabay ka.
Sorry. Well, yon ang nakita ko dito, kung sino man ito, mararamdaman mo naman siya, no, na medyo magbibigay siya ng effort pagdating sa'yo. Yun ang nakikita ko. Pero we have the 10, no? Ibig sabihin na handun yung point na, ano to, may dalawang mukha to. Yun. Careful ka na lang, ha? Dito sa sitwasyon. Kasi meron siyang dalawang mukha or maybe this is you. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, is, yes, maari din kasi na nila ka niya, inignore ka niya, or ikaw ito sa kanya, or pwede rin kasi na niloko ka niya talaga, no? Doon sa sitwasyon na yon. Kasi nagkaroon ng pangluloko at panglilang. Nagkaroon ng third party sa iba. Sa iba naman dito, ang naging, siguro maaari naging problema nyo talaga is a family connection, parang nahando sa point. Sa iba, third party, yun, nagbigay naman ng effort and hard work pagdating dito sa sitwasyon, pero nagkaroon din ng betrayal, no? Sa situation o pagtataksil. May mga, nagkaroon ng mga hidden situation din kasi pagdating sa connection. Pero nado naman yung pagpapahalaga sa nakita ko dito. Gusto mo niyang kumonek sa'yo or ikaw ito sa kanya. Medyo may kaba akong nakikita sa kanya or handun yung point na hindi niya alam kung tatawagan ka ba niya, itetext kay niya, o paano sasabihin niya. Nandun yung point na yon, no, sa nakita ko dito. Kung kayo naman is may third party relationship, dito, is, alam ko na alam mo, raman din. Nagbubulag-bulagan ka lang din siguro sa iba, no? Dito. Kasi nga, siguro, nagkaroon kayo ng pag-uusap, or may mga sitwasyon na kinakailangan, pwede rin kasi iba dito, may anak kayo, o kaya naman, needs, di ba? Pwedeng nahando sa point na yon. Pero choice mo na to no? Kumbaga siguro is, unti-unti mo malalaman, unti-unti ka magkakaroon ng kaliwanagan. Darating yung point na unti-unti ka magkakaroon ng kaliwanagan when it comes in this connection. Kung hihiwalay ka ba o hindi. Nandun sa point na yon. Basta wag mo lang palaging kakalimutan yung halaga mo. No? Kung worth it mo pa ba yung connection. Basta kung hindi ka naman makahiwalay, syempre, wag mo nga kakalimutang pahalagahan at mahalin yung sarili. Ganun lang naman yun. No? Pwede iba kasi sa inyo, nalilito lang. Nalilito kayo, no? Pwedeng nando sa point na yun. Hindi mo alam kung didiretso ka na ba or hindi pa. Kakaliwa ka ba, kakanan ka ba. No? Yun nga, tulad ng sabi ko, bulag-bulagan yarn. No? Kung kayo naman is walang third-party relationship, there's a happiness pagdating sa connection na ito. Gusto man ibigay ng bawat isa, or ikaw, or siya ito sa'yo, yung lahat, hindi, ayaw niyang mangako. Ang sabi niya dito, ayoko mangako. Pero, hanggat kaya ko, gagawin ko. Na maging okay ka, na maging stable ka, bibigay ko yung, parang ibibigay ko yung, papalitan ko yung love na binibigay mo sa akin. Nandun siya sa point na yon. Bibigay yung kasiyahan, I give my effort and hard work pagdating sa connection na ito. Sa mga walang third party, yun ang nakikita ko dito. Kahit may mga time daw na mahihirapan siya o nahihirapan na siya, is pipilitin niyang itago iyon. No? Kasi ganun ka kahalaga sa kanya. Oh, ganun. Yun ang nakikita ko dito kasi of the 10 of cups. No? Or maybe this is you para sa kanya. Alam niyo yung parang pagod ka na hirap ka na, may mga obstacle na dumarating, may mga pagsubok na dumarating, pipilitin ko yun, itatago ko yun, na dahil sa pagpahalaga sa'yo, para magiging silent ako, kumbaga, magiging silent ako para hindi mo lang malaman. Kasi gusto ko masaya ka. Uy, yarn, ganun yarn. Sa iba sa inyo, sa mga walang third party yun. Yun ang sabi niya. Pero ang nakikita ko kasi dito, meron, ikaw or siya, may mga sitwasyon na hindi siya makapag-desisyon. Hindi ko alam kung ano yun. Pwede may mga pag-uusapan kayo na hindi siya makapag-desisyon o may mga bagay siya na iniisip na hindi siya makapag-desisyon. Pwedeng nandun sa point na yun. Pero may pag-uusapan daw kayo May mga dealing or may isi-share siyang something. Pero parang hindi rin naman niya sasabihin. O pwede magdadalawang isip siya doon. Do I need to tell? Parang nandun sa point. Money. Sa iba, makaramdam kayo sa iba. As in, makiramdam kayo. Kasi mararamdaman nyo to na may something sa connection na ito.
May something. Money. Sa iba, hindi niya to sinasabi sa iyo. Open your eyes na lang din, di ba? Kung kailangan mo niya to speak out, speak out. Kailangan mo magtanong, magtanong ka. Money and trabaho, ang nakikita ko sa iba sa inyo, siguro sa trabaho mo is may mga time talaga na matagal na to no? Sa trabaho mo na medyo stressful talaga. Na medyo may mga anxiety, burden, pag-aalala na nararanasan sa iba sa inyo, sa trabaho, no? Yun nga lang, ang best point na kasi sa'yo is matatag ka. You're strong person, ano? Na doon ka sa point na yon. Kumbaga, siguro hindi mo rin talaga ibinababa yung level mo. It's good, it's very good, kasi hindi mo naman sila kapantay talaga, no? At huwag mo i-level sa kanila. Kung ganun sila, hindi mo i-level. At huwag ka rin makisawsaw kasi hindi yun yung level mo, okay? And then also, kung sa pera mo naman dito, pwede rin kasi sa pera mo, siguro may mga utang in the past na medyo hindi pa totally tapos o may mga nangyari in the past na hindi naging maganda when it comes to your money, na bumabalik-balik sa isip mo o naiisip mo pa yun, mga ganong sitwasyon. Sa nakikita ko sa iyo dito, ate, magsasucess ba yung aking pera? Yes, magsasucess ka, no? Pagdating sa iyong pera, huwag ka lang masyadong worried situation. Kailangan lang din kasi sa iyo is maging matatag ka kasi magkakaroon ng level up pagdating sa iyo, no? Ang nakikita ko sa iyo dito, siguro within the 14 weeks, ano ba 14 weeks? 4, 8, 12, 3 to 4 months or 3 months, pwedeng ganun, or kulang-kulang 4, magbabago, magle-level yung iyong kaperahan sa iba sa inyo, no? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Ano ba, June, July, August, September, yan, October, mga ganyan, papunta doon. Ako nakikita, medyo mararamdaman mo yung leveling up. Sa iba naman sa inyo, when it comes sa pera mo daw, ang sinasabi dito is, kailangan mo daw talaga magplano. No, kailangan mo magplano, kailangan mo magdesisyon. Yun ang sabi. Kumbaga, nandun din yung point na isipin mo yung nakaraang ikaw. Isipin mo yung dating ikaw when it comes sa pera mo. Ano yung mali? Ano yung hindi naging magandang desisyon mo? Ano yung nangyari? And then, planuhin mo siya ngayon. Magkaroon ka ng mga bagong plano. Be adventurous, be creative, and you need to jump to your passion. Yun ang sinasabi. Kasi yun yung ikakasuccess mo. Yung passion mo. Yung gustong-gusto mo. Yung dun ka kung dun ka magaling, yun yung ikaka-success mo. Yun yung ikaka-level up mo. Yun. Arigato namaste, God bless.